Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan lang po natin itong balitang ito na isa sa mga dahilan daw kung bakit napatalsik daw itong si Senate President Vic Zubiri. So nakakatawa lang itong binigay na rason ni Senator Bato de la Rosa. So pagkwentuhan po natin yan sa balitang to. So bago ko po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pagkwentuhan po natin kung ano tong dahilan na to at bakit nasabi ni Senator Bato na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si dating Senate President Mig Zubiri. Foot injury ang isa sa naging mitsa raw ng kudeta laban kay dating Senate President Mig Zubiri ayon kay Senator Bato de la Rosa. Hindi raw kasi pinayagan ni Zubiri noong una si Senator... Biri mo, foot injury, yun daw yung dahilan kung bakit hindi napatalsik itong si dating Senate President Mig Zubiri. Nakakatawa lang yung dinahilan ni Senator Bato. Ito, wala pong tayo kay Senator Bato. Binoto ko po yan. Pero dito sa ni-reason out niyang ito, parang hindi naman yata kapanipaniwala na yun lang yung isa sa mga rason kung bakit pinatalsik si Mig Zubiri sa kanya pagiging Senate President dahil sa foot injury ni Senator Bong Revilla, ni alias Pogi. Bong Revilla na dumalo sa session ng Senado online. May report si Darlene Kai. We only amended the rules for online session. Sa gitna ng sesyon nitong May 13 bago mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, tinanong ni Senator Francis Tolentino ang rules ng Senado hinggil sa kondisyon ni Senator Bong Revilla na may foot injury. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. The rules is very explicit. We only amended the rules. So yun, tinatanong lang naman ni Senator Tolentino, siyempre concern, nakikita niya kasi na, nakikita niya siguro nahihirapan si Senator Bong Revilla na pumapasok pumupunta ng Senado, umaatin ng mga plenary discussion na ganyan, na nakasaklay. So sabi nga niya, kulang na lang daw, naka-wheelchair. So siyempre, andun yung, yung concern niya na baka pwede, or siguro ni-recommend niya, kaya nga tinatanong niya si dating Senator, dating Senate President Mig Zubiri kung pwede, kung allowed ba siyang hindi pumunta sa ganyang mga hearing kasi nga may injury. So pwede naman siguro yung ni-request niya na mag-online na lang, yung by Zoom, pwede siyang umattend. So ilang naman yung nakikita natin dito yung pagiging concern ni Senator Tolentino dito kay Senator Bong Revilla. Rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to... So yun, kini-question naman ito ni Mig Zubiri na ang pwede lang daw umattend ng mga Zoom meeting yung mga under ng COVID, kung infected daw ng COVID. Pero kung mapapansin nyo sa mga past na hearing nila, di ba pinayagan naman na nagkakaroon ng online na hearing pag di nakaka-attend. Siguro may mga personal na dahilan sila kung bakit siguro malilate or siguro masama ang pakiramdam, ganyan, pero ina-allowed. Pero dito sinasabi ni Mig Zubiri na nakikita naman daw niya na umaattend daw sa mga political rally itong si Senator Bong Revilla. So bakit daw papayagan or bakit ni-request na mag-online online meeting na lang siya or online yung attend sa by Zoom na lang sa mga conference or mga hearing ng Senado. join us, and he joined us last Wednesday. No, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. Pero
Namaga yung paa eh. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Sa So dito, parang nag-backfire pa nga sa kanila to. Siguro, yan nga isa sa mga reason kung bakit napatalsik si Mick Zubiri. Kasi nga, tama naman yung sinabi ni Bong Revilla na nakakatin nga siya ng hearing. So, dahil sa kinwestiyon nila yun, nag-backfire pa. So, imbis na makatulong sa kanila, yun pa yung naging nagpasama. Dahil nga, binanat nga ni Senator Bong Revilla, para sa bayan naman daw, walang problema. So, yun nga, nagkamali si dating Senate President Vic Zubiri sa kanya naging diskarte na punahin itong si Senator Bong Revilla. Aside na rin dito si Senator Bato na medyo hindi rin maganda siguro yung naging obserbasyon niya. Dahil nga parang sanggandikit din sila ni Mick Zubiri. Dahil nga siyempre nabibigyan ng pabor. Hindi naman pabor na masama. Ibig sabihin, gusto na kasi patigil yung PIDEA leaks hearing ng mga ibang ng ibang senador, pero si Mick Zubiri gusto niya ipatuloy kasi nga may gusto silang pang malaman or para makapagpasa pa sila ng ibang batas. So tinutuloy pa rin niya yung PIDEA leaks kahit na may kampay na ng Malacanang at ng ibang senador na itigil na dahil nga nakikita nila na puro puro hearsay na lang. Pero siguro kay Senator Bato hindi yun yung nasa isip niya. Ang tinatarget niya sino ba yung sino ba yung nagpapatakbo o sino yung sino yung utak nung PIDEA leaks na yan. So yun yung target siguro niya. Yung nga lang, nagkamali lang sila ng diskarte rito na na gawing issue yung pagpasok ni Senator Bong Revilla na kasaklay sa ni-request niya na na mag-online na lang siya. So doon nag-backfire yun. huli, pinayagan din si Revilla na mag-virtual attendance So papayagan din naman pala, ang dahil pala lang satsat. Like, kung pinagbigyan na lang nila siguro yun, baka hindi siya natanggal sa pagiging Senate President, di ba? habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito ang naging mitya ng planong patalsikin si Zubiri bilang Senate President. Sumama ang loob nila Ruben Padilla, ni Jinggoy. Doon na nag-start, I am not trying to print off yung mga pagsisisi sa akin. Nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Megs nung nagalit yung mga artista. Matatanda Hindi naman siguro dahil sa kapwa nila artista yun. Siyempre, pagiging makatao, di ba? Nakikita naman siguro niyo na nahihirapan na naglalakad. Bakit di niyo ibigay yung yung magiging sa kanya na paano maging komportable siya, di ba, na makapagpagaling. Kasi nga naman, paano siya makakapagpagaling kung every session kailangan niya maglakad. Ang pangit naman tingnan kung naka-wheelchair siyang pupunta ng Senado. Siyempre, mas gusto niya nakasaklay. Pero yun nga, imbis na makapagpahinga siya, pwede namang umatin ng via Zoom. Di ba? Nakakapagtanong siya doon, nakakapag-interpellate naman siya. So, bakit hindi allowed? Pero, ang ending din naman, papayagan din naman. So, hindi naman siguro dahil artista yun, yun yung gagawing parang nag-iinarte. Gabi nga ni Senator Bong Revilla, hindi naman siya pumupunta ng Senado para mag-inarte. Yung ginagawa niya para sa bayan. So, doon, medyo nakakuha siya ng simpatya. ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ukol sa PIDEA leaks ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senator Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7. Sinabi ni Binay na weird isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, bago pa ang diskusyon sa kanyang injury, marami na raw problema. Sa The Mga Has interviews, sinabi ni Professor Aris Arugay ng UP Department of Political Science na sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng Senado, malaking hamon para sa mga senador na ipakitang independent sila. Sana mabawasan yung pagiging personal, nagiging parang ako, my feelings, my interest, puro mine, but given their public servants, it's the public interest. So, yun yung problema.
siguro nakikita ng ibang senador na hindi na independent yung Senado, kaya pinatalsik si Vic Zubiri. So maganda rin naman yung naging punto na dahil nga doon sa PDEA leaks, kaya tinanggal din siya. So yun yung mga mas malaking dahilan kung bakit pinatalsik si Vic Zubiri, dahil una may kampas na ng ng Malacanang na ipatigil na yung Senate hearing tungkol sa PDEA leaks, pero itinutuloy nga niya. Pero hindi kasi nila nakita o hindi rin nakita ng ibang mga senador na ano ba yung tinatarget dito ni Senator Bato de la Rosa at saka ni Mig Zubiri. Yun kung sino yung utak ng pagpapakalat ng mga impormasyon, ng mga maling impormasyon, fake news, na sinasabi nga patungkol kay President Bongbong Marcos. So yun lang naman yung siguro yung hinahanap nila. Pero syempre, ang mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos, iniisip ginagamit yung komite ni Senator Bato de la Rosa o ni Bato de la Rosa, yung kanyang committee, is dahil re-electionist siya. So nagpapasikat siya, nagpapag-grandstand. Yun yung iniisip siguro ng ibang tao. Kaya gusto ipatigil na yung hearing na yon. So dahil nga hindi pinagbigyan ni Zubiri, tinanggal siya sa pagiging Senate President. That should loom large rather than the person who can. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA. So yun, hindi lang siguro mali lang siguro ang pagkakaintindi si Senator Bato de la Rosa, dahil tinuturing niya siguro dahil artista si Senator Bong Revilla, siguro niisip niya na nag-iinarte lang dahil nga sabi nga ni Mig Zubiri, di ba, nakaka-attend pa nga ng mga political rally kasama ng presidente. So ibig sabihin na na malakas si Senator Bong Revilla, pero gaya nga sinabi ni Senator Tolentino, 'di ba, naaawa nga siya dahil kulang na lang naka-wheelchair. So doon lang kasi nawala yung ni Senator Bato de la Rosa, yung kanyang yung pagmamalasakit sa kapwa niya senador, na hindi niya siguro nakikita na nahihirapan din si Bong Revilla na maglakad na nakasaklay. So yun lang siguro, nag-backfire lang sa kanila yung dahilan na dahil hindi pinayagan umattend via Zoom si Senator Bong Revilla, kaya pinatalsik si Mig Zubiri bilang Senate President. So ikaw, ano sa palagay ninyo? Ano sa palagay niyo? Valid ba yung reason ni Senator Bato de la Rosa kaya sinibak itong si Mig Zubiri? So yun lang po sa ngayon. So maraming salamat po sa panonood. God bless and take care.